Social institutions are major spheres of social life or societal subsystems organized to meet human needs. Pangangailangan ng tao. Hindi yung mga kagustuhan, no? Those are things that are not part of the original mandate of a social institution. Kasi ang trabaho ng social institution, ibigay yung mga pangangailangan. Okay? So for the family, its main function or responsibility is to reproduce and take care of that particular offspring. Kung paano niya alagaan is a different matter. Hindi na siya pasok doon sa ideya ng social institution. Okay? Ibang focus na yon, ibang aspect na ng behavioral science yon. But that's the idea. In the Philippines, para ma-consider ka na family, kailangan na merong dumaan sa marriage, special contract or conjugal union. Marriage can be a ritual passage, yung alam natin, sa mga Katoliko, sa mga iglesia, sa mga Muslim, or other indigenous religions, na yun yung paraan nila para i-consummate yung ipakita yung marriage. Similarly, kung tandaan nyo dun sa PowerPoint data na pinakita ko, almost 30% or more than 30% pa nga yata ng mga pamilya sa Pilipinas ay nagiging pamilya through civil union. Civil union is yung dumadaan ka sa huwes or at some or even sa mga mayor, I think mayor, meron silang parang legal power to bind together two individuals. Although yun yung natawag natin civil union. So, sa mata ng batas, kayo ay considered na pamilya. Okay? Parehas naman na yung marriage, religious marriages or religious rituals at civil union ay may marriage contract. So, ibig sabihin, as long as may marriage contract, that is considered as a civil or legal union wherein pwede na kayo ma-considered na as family. Next is education. For education, again, education means to transfer information or knowledge from one person to another, one group to another, one society to another. Its primary function, specific function is to transmit cultural heritage. Okay? Bahagi na kasi ng cultural and social heritage yung mga kaalaman na meron tayo. What we are doing right now is passing along the knowledge na nabuo, okay, ng ating nagdaang panahon para ipasa sa mga susunod na henerasyon. Ganun yung original o yun yung main responsibility ng education or educational institutions. And for religion, its main responsibility is organize, to promote social organization. So, to organize humans to assert or people, individuals in a society to a certain moral standards, so, mores or moral norms. So, again, balikan ko lang yung discussion doon sa religion. Religion, from a sociological standpoint, is created, produced by man or certain group of people to provide certain explanations to the things that they don't have an answer. We're not questioning religion, faith, or any of those sacred contexts. But the reality of religion is gawa ito ng tao. At ang pinakaunang rason kung bakit nagkaroon ng reliyon ay para pagsamasamahin yung mga tao at bigyan kasagutan yung mga katanungan ng mga tao. Tingnan, animism, so pagsamba sa mga kaluluwa, yung mga sinaunang relihiyon ay nakaangkla sa isa lamang na tao. Okay? Animism or totemism, pagsamba sa mga totem na may mga kaluluwa, mga yumao. Animism, pagsamba sa bawat living things dahil lahat yun na may kaluluwa, at may anima, spirit. Yan ay nakaangkla lamang sa isang tao. Isang tao na pwede sabihin priestess, babaylan, shaman, na sila yung nagdidikta. Sila yung nagsasabi na ito ay ganto, ganyan. Sila yung nagsisilbing wisest, Sila yung elder na nagbibigay ng kasagutan. Ganun yung pinaka traditional na form ng religion before. Okay? But
with time and with the increase in population, growing complexity of societies, even religion as well as other primary social institutions, itong limang ito, yan, primary social institutions, lahat sila ay nag-expand, nag-develop. Same with religion. From its original context of explaining, function of explaining a phenomenon, dahil nga nagkaroon ng science as means to explain scientifically, find the truth out of all the possibilities out there, religion, nagbago yung kanilang function. Nowadays, religion functioned as a means to organize, to follow a certain moral standards. And ang pinaka-importanting binibigyan ng religion, aside from conformity, obedience, is that of binibigyan nito yung tao ng meaning at purpose. Sa kung paanong rason, kung paanong dahilan, kayong bahala. But the thing with religion is, binibigyan nito tayo, I think, or those who believe in it ng rason kung bakit ka pa mabubuhay. For some, or for most of its believers, na okay lang natanggapin mo rather yung sitwasyon mo ngayon because sabihin natin ito ay pagsubok lamang. It gives you meaning and purpose. Pag napagtagumpayan mo yan, ibig sabihin, napagtagumpayan mo yung binigay na pagsubok lamang sa'yo. Because the reality of religion, yan, ayoko masyadong maging dito, critical. Online class kasi naka-record. But that's the idea. That's the idea. It tries to normalize the things that should consider as normal, masking on the idea that it provides meaning and purpose. Again, hindi palaging ganon, but there's always that possibility. Again, that's from a sociological standpoint. Moving on, we have economics or economy. The main purpose of economy is primarily to provide needs, even wants, to some extent, ngayon siguro. But in its core, to provide individual needs or human needs by utilizing finite resources, utilizing manufacturing, producing, using the finite resources that we have. So ang idea is to utilize yung resources, optimize to create goods that is at will be used, utilize para para mabuhay yung mga tao. Then yung pag-usapan natin ngayon is the government. So for the idea of the government as a social institution or political institution, it distributes power. Political institution pala muna as a general term. Kasi government is a type of political institution. Kasi other companies, even in school, pwede magkaroon ng tinatawag na political institution or politically institutionalized context. So, as a social institution, political institutions distributes power, sets a society's goal, and makes decisions. Yun yung idea niya. So, dito naka-angkla yung pag-set ng mga bagay na ito yung dapat natin gawin, ito yung paano natin siya magagawa, ito yung paraan kung paano mo ma-achieve yung mga bagay na to while having certain control. Because the thing with power is that it's an ability to achieve desired ends or outcomes despite resistance from others. So, halimbawa, sa hangin. So, halimbawa, inutusan ka ng kaklase mo na ibili ka ng Slurpee sa 7-Eleven o kape na lang sa 7-Eleven. Sabihin natin. Magkasing level lang kayo. Okay? Pero dahil medyo mas meron kang maangas ka, medyo may pagka-bully ka, ganyan. Sabihin na lang natin na ganun. Let's assume na lang meron ka certain power over that person. Kahit
yung inuutusan mo ay nagrereklamo dahil medyo may takot siya sa'yo, you have that certain power. Okay? To coerce that particular person. So yun yung konteksto ng power. May coercion, pinipilit na gawin ang isang bagay. The thing with power is, hindi lahat ng kapangyarihan, hindi lahat ng pa-project, no, ng power relations ay nakaangkla sa coercion. Hindi kasi lagi mapipilit ang mga tao. Pero, kung meron tinatawag na legitimacy. Ibig sabihin, pagtanggap, no? Katanggap-tanggap because of certain rules, regulations, constitution, law, ganyan. Doon papasok yung konsepto natin ng authority. Authority, okay, is the power that people perceive as legitimate. Ibig sabihin, kaya ako sumusunod dito kasi meron siyang legit authority, okay, over sa akin. Halimbawa, ayaw niyo mag-sing class kasi parang ganun lang din naman. Wala kayong natututunan. Assumption lang naman, assumption lang. So, pero dahil meron akong certain authority sa inyo, dahil ako ay teacher, binasbasan ako ng kapangyarihan ng MCL na meron akong authority na kung anong utos ko, may karapatan, meron kayo dapat kayong sumunod, sorry. Dapat kayong sumunod as long as within the certain rules or guidelines yung inuutos ko. Dahil meron akong authority at legitimate yung authority ko, you are to follow that certain authority. Okay? Hindi siya coercion. Legitimate siya dahil pumasok kayo sa institution na MCL, sa institution na MCL, yung mga teachers or instructors ay binibigyan ng kapangyarihan, ng authority to instruct you to do specific actions as long as these are within the guidelines. Yun yung idea ng authority. Kung halimbawa, ang nag-utos sa'yo na bumili ng kape sa 7-Eleven ay teacher mo, kung nasa guidelines na pwedeng utusan yung estudyante, siguro, no, pwedeng may authority siya. Pero again, yung legitimacy ay naka-angkla lang din so kung ano yung accepted or within the boundaries of rules and regulation within that particular institution na nagbibigay ng authority dun sa tao over other people. And when it comes to a political institution that has both power and authority, diyan papasok yung government. It's basically the primary political institution in any given society. It's a formal organization that directs the political life of a society. Kung paano yung decision making, paano yung distribution ng power, ng resources, ng wealth, nakaangkla lahat yan sa gobyerno. So the main responsibility of the government is to promote the welfare of its citizen. Vague. In reality, vague. Pero yun yung pinakamandato ng gobyerno. Kasi other social institutions ay nakaangkla sa kung ano yung gagawin or ano yung inuutos or nire-regulate ng gobyerno. According to Max Weber, a sociologist, one of the founders ng sociology is a discipline, the government demands compliance on the part of the population. Ibig sabihin, yung gobyerno, nangangailangan sila na dapat sumunod yung mga tao sa kanila. Okay? Trabaho ng mga tao na sumunod sa kanilang gobyerno. Ganun yung idea. Because the government is meant to govern, to rule over the people. Kung bakit may gobyerno dyan in the first place? Because people have accepted na ito yung gobyerno, na dapat sila yung mamuno. At i-promote yung kapakanan ng mga tao. However, most governments do not openly threaten their people. Dahil yung gobyerno demands compliance, hindi ibig sabihin naman yung pagdedemand niya ay overt, no? Ibig sabihin lantaran na parang lantaran mong tinatakot, no? Tinatakot yung ibang mga hindi sumusunod sa iyo. Yung mga komunista na yan, NPA na yan, yung naniniwala sa fake news, joke lang. Yung because the thing with the government, there's a mutual understanding
there should be a mutual understanding between the citizens and the government. Most of the time kasi, people respect or at least accept, tanggap their society's political system. In our case, tanggap natin, no? Isa tayong isa tayong democratic country. Democratic country. So, no government is likely to keep its power for long. Lalo kung nakasaad sa batas na after a certain period, magkakaroon ng election. If compliance comes only from threat of brute force, hence legitimacy through authority. May mga instances kasi na halimbawa, lalo yung mga strong arm na mga leaders, they tend to hold on to the power, lalo pag tingin nilang nawawala ng tiwala sa kanila ng mga tao. Say, siguro sa Amerika. Hindi ko sure, para hanggang ngayon, nakaupo pa rin sa pwesto si Trump. For the mere reason na how do you call this? Dahil nga, pag you're just using your power for the last 2 years, for the sake of certain, through use of threat, pananakot of some sort, most likely, mawawala sa yung kapangyarihan na yun. So, in the event na mangyari yun, ang ginagawa ng iba ay binabago nila yung constitution. Halimbawa, ginawa ni Marcos before, nag-declare siya ng martial law. So, that's a means to continue grabbing that particular position, that particular power, kaysa mawala sa kanila yung kapangyarihan na yun. Yet, when it comes to authority, may 3 types tayo ng authority na observable. According kay Weber, yung traditional, rational, legal, at charismatic. Traditional authority, in a nutshell, ganito siya. It's legitimized by respect for long-established cultural patterns, primarily through hereditary leadership. Ibig sabihin, ito yung pinapasa from father to son, firstborn son, typically, from one family to another, and simply because it has always been that way, and people accepted those kinds of authority kasi ito yung nakasanayan. And the thing with traditional authority is, ito yung makikita sa natawag dating monarchy, absolute monarchies, gaya nasa Thailand ngayon, and even for sa mga Chinese and Japanese emperors, okay, yung mga Sun King, okay, sila yung mga may divine right, sila yung pamilya nila o yung hari ang pinili ng nasa kalangitan, so ipinapasa sa kanilang mga anak kung sino yung maging leader. Then we have rational legal authority. Power is legitimized by legally enacted rules and regulation. So, ito yung kasing traditional authority, yun yung naka-observable hanggang late Middle Ages and before Industrial Revolution. Okay? Nowadays, lahat ay rational legal authority. Except dun sa mga monarchical pa rin, monarchical. But the thing with rational legal authority is may mga certain rules and regulation na formal, bureaucratic, wherein yung pagpili ng maging leader ay hindi depende sa pagpapasa. Na hindi kayo papasa to kay ganito, kasi anak ko yan, so dapat siya maging presidente, siya maging bagong mayor, halimbawa, or ng ganitong lugar, or congressman, ganyan, dahil anak ko yan, boto niya yan, dahil anak ko yan. The idea of rational legal authority is may certain rules. At yung rules, typically, through elections. Nakasad na magkakaroon ng election tuwing ganitong panahon, 3 years or 6 years, para iboto kung sino yung mga papalit sa pwesto. Okay? Legally enacted, ibig sabihin, nasa constitution, nasa batas. And lastly, charismatic authority, the power is legitimized by extraordinary personal abilities that inspires devotion and obedience. Ibig sabihin dito, yung authority mo ay hindi nakaangkla lamang sa rational, legal, or traditional authority. Kasi pwede mag-overlap yung charismatic dun sa naunang dalawa eh. However, hindi kayo boboto ng mga tao, ilalagay sa pwesto niya ng mga tao dahil
ikaw lang yung napili, pero you have that certain charismatic tendencies. Mahirap i-describe yung charisma, but you inspire that certain sense of devotion and obedience. Na parang, susundin ko yan, susuportahan ko yan, grabe. Halimbawa, mga religious leaders such as Kibuloy, as a religious institution turned political institution, pseudo-religious, joke lang. It's charismatic authority yung ginagamit niya. Even Duterte, way back in 2016, primarily due to social media manipulation, and pinalala din nung pagtugi sa kanya ng kanyang mga kalaban sa posisyon. So parang tinulungan pa nila na nag-backfire sa kanila. Dahil nga sawa na yung mga tao dun sa trapo, nakahanap sila ng nagkakaiba. May certain charisma. Yung nagmumura sa harapan ng TV. Yung magje-jet ski. Saan na kaya yung jet ski nun? But yeah, that's the idea. Charismatic in the sense na meron kang you exude certain personality. Nagugustuhin ng mga tao, gusto ko yan mamuno sa amin. Para halimbawa, pag sa loob ng classroom, sino yung boboto na class president or class representative, may isang tao, dalawang tao na may certain sila. Typically, maingay, yung nagsasabi na ganito, ganyan, sila yung may certain personality na parang, susundin ko yun. Sige, boboto ko yan. Siya yung maging class president. That is the context of charisma. Yung 3 types ng authority na observable. Take note, pwede sila mag-overlap. Okay, pwede sila magsama-sama sa isang type ng government.